Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Nako, matindi. Mainit, mga kaibigan. Dahil ito, malakas na ang tama. Kailangan ng ipagamot itong dating Pangulo, Duterte. Mga kaibigan, hindi po ito fake news. Unahan ko na po kayo. Yan po ang ating tatalakayin at marami pang iba. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, mga kaibigan! At magbabase ho tayo dito sa ika nga po'y bigyan po natin ng kaunting public opinion punto de vista. Babasahin at ipapakita ko po sa inyo ang isang post ng dating senador. At bago natin basahin yan, huwag kayong aalis dahil ito importanteng mahalaga dahil kailangan ng tulong nitong si Duterte dahil di umano ito ay malakas na ang tama. Diyos may humabagin. Tayo po naman ay concern lang. Hindi lang po ako. Bago natin basahin dito sa ating pagbabatayan, tayo po ay concern lang. Sapagkat dito sa post na ito ay nakasaad na malakas na ang tama ni Duterte na kailangan na itong siyempre pag malakas ang tama mo ay gagawa mo ng paraan. Kapag malakas ang tama ay marami ho ito. Ang meaning nito. Malakas ang amats. Saan ka ba malakas ang amats? Yan ba nga pagiging malakas ang tama mo? Dating Pangulong Digong ay sa pamamagitan ng iyong katandaan. So, mayroon pong mga hakbang dyan kung na dapat pagdalhan ka at ipagamot kung dala ng katandaan. Yan bang paglakas ng tama mo? Dating Presidente Digong ay dala ng fentanyl, ay may kaukulang lugar din po dapat pagdalhan ka diyan. Yan bang lakas ng tama mo? Ay nakainom ka o may over ka o lasing, ay dapat may lugar din tama na pagdalhan diyan. Diyos may umabagin. Pero mga kantes, hindi naman po lingid sa inyong kalaman na ito ay marami ang nagalit. Marami din na nagbigay ng kanilang komento, punto de vista tungkol dito sa issue ugali ngayon na pinapakita ng dating Pangulong Duterte na malakas na po ang tama. Marami po ang nadismaya na napakarami na dapat pagtuunan ng pansin sa ating bansang Pilipinas, ekonomiya, lalo tigit ikaw ay dating presidente. Katulad po natin, ang gusto nating ipunto doon ay dapat naman kung ano ang nalalaman niya tungkol sa ikagaganda ng ekonomiya ay ibahagi niya. Ba't kabaliktaran ho? Lumalakas po ang tama. Pambihira to. Pero mga kaibigan, bago tayo magpatuloy sa ating pagbibigay din dito, ay gusto ko munang basahin ito. At nandiyan sa screen, naka-flash ho. Itong binabasa ho natin at pwede nyo pong i-screenshot yan para lubos nyo pong maunawaan kung masyadong hindi nyo naintindihan dito sa aking pagbanggit, mga kaibigan. Ito, ay sasabihin nyo naman hindi ito yung mga ika nga po hindi sumusuporta dito kay Trillanes. Sasabihin nyo na isang fake news yan. Ay wala akong magagawa. Kung sabihin nyo pong fake news ito, ang importanteng mahalaga, mayroon po tayong batayan na binibigyan po natin ng public opinion. Okay, eto, buhat po sa post ni Antonio Sani Trillanes na ito po ay dating senador na pinahirapan din ho
ng Pangulong Duterte before. Dahil hindi ko na po isa-isahin. Baka tayo ay mapahaba dito. But hindi po ito ang ating topic. Alam naman nyo siguro ang pinagdaanan ng Trillanes. Sa kamay. Nung kasalukuyang presidente pa. Itong si Duterte. Okay. Nakasaad dito. The pathological liar in Duterte was in full display. Mantakin mo, hindi raw niya sinabi na addict si BBM. Malala na ang amats nito. Ibig sabihin, yung malala na ang amats ay malala na ang tama. Ipagpatuloy ko. Well, just to refresh his memory, ito ang malutong na resibo. Diba? Tapos, pinakita nyo po yung resibo, nandiyan. At hindi ko na po ipapakita po yung resibo na sa katunayan ay nagsisinungaling at malakas ang tama ho nitong si Duterte dahil doon sa usapin na paiba-iba ang kanyang statement na alam naman niya na sinabi niya subalit nagpi-playing si po. Gagawa ng ibang salita, gagawa ng rason na palusot.com mga kaibigan. Maya-maya ho, magbibigay tayo at magbabasa ng iba't ibang public opinion. So, puntahan po natin itong sinasabi na malakas ang amat. Ay kayo ho ba, mga kaibigan? Naniniwala po ba kaya ito yung malakas ang tama? Ano sa paniniwala niya ho kung bakit lumalakas ang tama nito si Duterte? Babasahin ko dito sa mga public opinion. Importante po natin na nga po ibigyan ng halaga itong mga nagkukomento dahil katulong kaagapay po natin ito sa sumusuporta kung anuman ang mga pinaglalaban natin. Maging basis man o hindi kayo, ay karapatan nyo po na nga po magbigay ng public opinion. That's why binibigyan po din namin ng halaga yan. Eto, sir, mabuti ngayon medyo nakikinig na mga tao sa inyo. Dapat po kasi talaga kaming mga mamayan, huwag kakampi at dapat makinig. Magmanman sa magkabilaan at suriin mabuti. Malimit kasi. Kung kampi na lang ng kampi, di namin malalaman sino ang tama. Tama po yan, mga kaibigan. Hindi dapat tayo kumampi kahit mali. Katulad ko, ako ay dating nakakampi dito po kay Duterte nung panahon ng ilang buwan pa lang na nanunungkulan diyan sa Malacanang. But nung mga pangako niya po na nga po katulad niyang pabago-bago na pangako, ayan na po sana po ako inalisan suporta, mga kaibigan. But totally, dito sa puntong ito ay hindi lang po ako ang nagsasabi ng ganito. Malakas ang amat, dapat ipagamot na sa albularyo. Aba? Eto, malakas na ang tama niyan. Dapat dalhin na sa mental hospital. Hindi ako may sabi. Nagbibigay lang tayo na public opinion dito na binabasa natin dito sa comment section. Ay maganda yun. Maganda yung sinasabi niya. In relation doon sa sinabi ko kanina, kung ito ay dahilan ay fentanyl, dapat dalhin diyan sa rehabilitation center. Kung ito ay dala na may tama na talagang utak, ay dapat talaga sa kaukulan na mental hospital. Di umano. Kung ang tama ay sa utak, kung ito ay dala ng ugali niya, ay hindi dapat tayo magpatumpik-tumpik dito, harangin. Dahil sinisira po nito, ginugulo ang ating bansang Pilipinas gamit ang kasalukuyang mga nakapisto sa gobyerno sa pangunguna ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Ang dami nagsasabi dito, dalhin sa albularyo. Kung sumasakit ang tiyan, ang ulo, dalhin sa albularyo. Diba? Kung sa fentanyl, rehabilitation yan, sa rehab. Diba? So maraming uri kung saan dapat siya dalhin
Tayo po ayon sa mga nagbibigay ng mga opinion ay binigyan po natin na ikangay counting komento, di ba? Sapagkat apektado ho dito ang ating ekonomiya. Imbes na hindi nyo ba ang dami ho nakapanood ng sinabi nitong si Duterte tungkol dito sa ika nga po isang audit ang ating Pangulong kasalukuyang Bongbong Marcos, isang bangag, milyon tao po buong mundo. Ang ika nga po nakapanood niyan. At milyong tao din ang ika nga po gustong bigyan kung ano ang tunay na nakapaloob dito sa sinasabi ni Duterte. Datapwat sa puntong ito ay pawang kasinungalingan ang nangyayari dahil paiba-iba ho ang kanyang statement. Kahit sa husgado ho, hindi naman tayo nagmamarunong. Yan paiba-ibahong statement na yan ay isang uri ng basura. O, di ba? Kahit hindi dumating ho sa husgado, kahit grade 1 ho ang magsuri sa pinapakita na galawan nitong dating Pangulo na si Duterte, ay kaya pong suriin na ito po ay hindi magandang pag-uugali na talagang kailangan ng hakbang upang ipagamot. Di ba? Kung may tama talaga katulad ng post ni Antonio Trillanes, dating senador, na malakas na ang tama, kailangan ipagamot. Sa kaukulang dapat pagamutan para walang manggulo sa ating ika nga po'y bansang Pilipinas dahil ito ang nagpapagulo. But beno mga kaibigan, yun ay isang punto de vista, public opinion na nagbabase po tayo diyan po sa binasa natin at nandiyan no sa screen, mga kaibigan. Okay, bago tayo magtapos ay gusto ko lang ipakita ho sa inyo ito. Ito ay kung wala din po kayo mga kaibigan, ay hindi ko po ito makukuha. Isang karangalan ko po na makamit ito. Itong ating Silver Play Button Award, mga kaibigan. Pwede palang pagsalamin yun, Abangan po ang unboxing nito, full story. I-upload ko po dito sa aking FB page at siyempre una dito sa aking YouTube channel, mga kaibigan. Ay muli po sa lahat ng nag-subscribe, maraming salamat po. Sa lahat po ng hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. Ito po ay nung 100k subscribers po ako, but ngayon po ay 127 na, road to 128. But hindi ko po ito na-upload ang full story, medyo bala po tayo. At abangan po yan sa aking YouTube channel, itong aking Silver Play Button Award na galing po ito kay YouTube, mga kaibigan. Hindi ko po akalain na maabot ito dahil napakahirap pong maabot ang qualification nito para mabigyan ka ho ni YouTube nitong Silver Play Button Award. Kailangan mayroon ka na pong 100k subscribers, but ngayon po ay 127 road to 128k subscribers na po ang aking subscribers, mga kaibigan. Muli po, maraming salamat. Patikin pa lang po ito. Full story po sa aking YouTube channel, mga kaibigan. Pagpalain po tayo na sabay-sabay po natin like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Huwag po sana kayo magsawa. Samahan niyo po ako sa patuloy po nating pakipaglaban dito po kung ano man ang tinatalakay natin, basta may pinagbabasihan po tayo. Unang-una, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.